itong si Israelito Torion. Sino yun? Ay, kilala ko yan. Sino yun? Diba? Yung naging ano ni Kibuloy. Yung jowa? Hindi, Hindi ko kilala kasi. Hindi. Ano ba? Sir Mike. Abogado. Itong si Torion. Itong si Torion. Si Toron. Itong si Torion, yun yung humugot kay Kibuloy dun sa kailaliman ng lupa. Yung kasama niya na sumuko. Si Topacio naman yung abogado ni Kibuloy. Pero hindi si Kibuloy pag-uusapan natin. Sino? Yung pagtatanggol na ginawa niya kay Bato. Ay malamang kaya nagaganyan yan, tatakbong senador yan. Tama. Tatakbong senador yan, kaya ganyan. Ano, si Liana? Makipag-contest siya kay Vic Rodriguez. Ano pa ba? Ano, si Liana din yun? Ito kasi mga una, Sir Mike, kahapon, sinabi na itong si Israelito Torion humihingi ng due process. Para dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi sa kanyang magiging paghuli, huhulihin daw. Kasi diba may warrant na. Humihingi itong si Israelito Torion ng due process. Due process. Ibigay daw yung due process kay Bato. Hindi ba due process yung tatagal-tagal na 2016 pa yung kaso pero hanggang ngayon lang lumabas yung warrant. Correct. Di ba due process tawag doon? Anong tawag mo sa ginagawa ni Torion? Siya ba ay makapalang mukha o talagang ano lang? Nagpapasip-sip yan or baka gusto ding maging abogado ni Bato. Ano ba ginagawa? May plano yan sa politika. Hindi, si Torion kasi kahapon. Gusto daw ng due process. Ay kanya. Nung panahon na nasa kapangyarihan si Digong, kill them all, walang due process. Bukod nga doon. Bukod doon, meron siyang sinabi panibago. Ano pa? Sabi niya, tatayo tayo. Kayo lang. Kayo lang, huwag mo na kami idamay. Sana ulit naman kayo daw. Jake. Yung kay Jake, hindi. Gagi, guys, walang ganun. Huwag kayo maniniwala. Pinibiro lang kayo ng mga to. Sabi dito, tatayo tayo para kay Senator Bato de la Rosa. Kayo lang, huwag mo kami idamay. At sa ating mahal na Republika ng Pilipinas. Aba, mahal din ang Pilipinas. Dinamay pa yung Pilipinas. Maniwala kayo, mahal ni Torion ng Pilipinas o mahal ng mga Duterte? Kaya ano masasabi niya at saka si Kibuloy. Tatayo daw tayo. Bakit kasi nandadamay sila? Ayun Ang na. pinag-uusapan lang yung guru... Teka muna. Bakit ba kasi nandadamay kayo? Kapag ka pinag-uusapan kayo lang, hindi kasami yung matitino. Tama. Dapat sabihin nyo, tatayo tayo, tabi muna yung matitino. Ganon! Di ba? Tama. Kapag sinabi, tatayo tayo, yung mga bobo tanga, sumama na kayo. Sana man siya umuhugot ng lakas ng loob na magsabi na tatayuan si Bato de la Rosa, bigyan siya ng due process. Tama yung sabi ni Sir Mike. Ang tagal na di ba? 2016 eh. Oo, 2016. Ibig sabihin, inaral ng mabuti ng ICC, hindi basta-basta na, pwede naman kung walang due process, dapat dinampot na sila noon pa. Tama. Baka akala nila ba to, ang dumampot at dadampot at nagbigay ng warrant, naglabas ng warrant, yung barangay tan sa bundok Hibo-Hibo. Iniisip nila na magkamalan lang si Bato. Dahil maraming ang kalbo na DDS, ano? Matanong ko lang kasi, si Bato kasi, may warrant na. Sino kaya susunod? Si Bongo. Yun. Si Bongo tingin ko dyan. Albayalde. Kasi tapos sila yung Sara. si Sara nga ano eh. Mali kayo. Baka nga si Magalong kasama pa. Si Jackma. Si Mike Cervera. Jackma. Nahuli na si Jackma. Sabi ko sa inyo Lalo susunod si Bato. Tapos susunod na daw si Bongo. Sino source ko? Di yung walang kamintis-mintis. Si Senator Trillanes. Tama. Kaya pala ngayon Kaya nga alam nyo mga kababayan, kung wala naman tayo mapili, bakit hindi na si Trillanes gawin natin? Tama. Yan! Gusto natin yan. Alam nyo ba? Trillanes. Presidente? Alam nyo pag naging presidente si former Senator Trillanes, lahat ng magiging kami ni Jake. Lahat ng mga Gabi, walang ganun. Lahat ng mga sangkot dyan sa AJK na yan, yung mga pamilya na umiiyak, humihingi ng hustisya, yung hustisyang hinihingi ninyo, makukuha ninyo. Ngayon pa nga lang na hindi presidente. Wala siyang kapangyarihan. Ano siya, private citizen. Natutulungan yung mga kababayan Pilipino natin, iniisa-isa.
yung mga sangkot. May napatunayan na sa sinasabing totoo. Tama! Hindi tulad ni Digong na maraming sinabi pero wala pang napapatunayan kahit isa. Oh, partida private citizen siya, pero marami siyang nagawa ngayon. Paano pa kaya pag naging presidente ito? Sino? Oh, di ba? Si Trillanes. Ay, grabe, lilinisin yan lahat ng kurat. Linis yan. Oo. Galit sa magnanakaw yun. Oo. Baka pati yung si Hoy, galit yan sa adik. Baka pati yung mga ikakanta ni sino nga yun? Ni Taldico. Baka madali din, baka lukay din. Alam nyo guys, natatawa lang ako Eto mga kababayan, palagay nyo. Pagka umuwi, eto singit lang natin pero hindi natin tatagalan. Palagay nyo, pag umuwi kayo si Saldico, sino kaya mga ikakanta niya? Ito nga, mga Marcos Loyals naman nanonood. Comment nyo nga mga kababayan. Ikakanta si Digong. Hindi kasi si Digong. Panahon naman talaga si Digong naman talaga. Ikakanta si Bongo. Sino pa? Bukod doon sa mga yun. Hindi niya ikakanta si Martin. Hindi. Malabo niya ikanta yun. Wala mang kinalaman yun. Diba? Walang... Napakalinis talaga ni Martin? Ni Speaker Martin Romualdez. Wala. Sa totoo lang. Alam mo boss, bilib din ako kay Speaker Martin Romualdez. Hindi ako makatawa. Hindi, totoo. Guys, ito mga kababayan ito sa mga first na nakatutok po sa atin. Alam nyo, bilib din ako kay former Speaker Martin Romualdez. Napakabuti niyang tao. Bago sa mga hampasin ka ni Marito lang. Hindi guys, magkakaiba kasi kami ng opinion. Nagbibigay lang ako ng opinion. Alam nyo mga kababayan, sa sobrang bait ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi guys ganito kasi kami ni Jake. Love, wag ka naman ganyan. Guys, walang ganon walang ganon. Ano walang ganon? Referring nga ako Guys, nakikita nyo na yung mga pangyayari dito. Kahit itanggi mo Jake, halata. Gagi, walang ganon. Sige, banatan mo pa. Hindi guys. Guys, pinablockmail ako. Ayaw ko pagsalita yung nakatotohanan, Guys, hindi. Magkakaiba man kami ng political opinion when it comes to Speaker Martin Romualdez. Yan yung patunay na kami ay hindi po na... Huwag kang pumiyok. Yan po yung patunay Madulas ka, sige ka. Yan po yung patunay mga minamahal na hindi po kami kayang bayaran ng prinsipyo. Yes, tama. Dok, putang ina nyo. Diba? Tama yun. Basta ako, masasabi ko lang. Kita nyo naman guys, binablockmail ako. Basta ako, masasabi ko lang guys, napakabait. Bahala ko ni Jake. Guys, ini-interrupt ako. Basta ako, masasabi ko, napakabait mo, Martin Romualdez. Oo nga. Dami mong alam. Sa sobrang bait mo. Bakit hindi mo lubos-lubosin Bakit si Mima lang? Itang ina ninyo. Huwag kayong ganyan. Hindi naman yan yung topic natin. Bakit kasi yung topic yan? Hindi kasi kinapunta doon. Hindi naman kasi doon. Hindi naman yan yung topic Guys, gato. Guys, eto, isirikit ko lang. Dadalian lang natin. Oo, madali yan. Grabe ka. Former House Speaker Martin Romualdez. Bakit po hindi nyo lubos-lubosin Bakit hindi si Mima lang? Bakit si Mima lang? Kayo na lang po magpa-uwi sa Saldico. Napakadali naman boss Kaya makinig kayo. Pakiusapan niya si Saldi kung umuwi na. Hindi, to be honest with you guys, seryosong topic na tayo. Seryoso. Hindi, usapang seryoso, labas kayo. Joke lang yung mga kanina. Kaya nga 'di ba nag-resign itong si former Speaker Martin Romualdez para mabigyan niya ng way yung truth and accountability. Diba kaya nga siya nag-resign Hindi niya na nga pinakialaman yung Independent Commission for Infrastructure. Tinanong mo ba? Wait lang Sir Mike. Pumunta doon sa ICI si former House Speaker Martin Romualdez. Diba? Meron siyang dalang mga tawag itong mga ebidensya. At saka yung mga mga pinupukol sa kanya ni Gutesa, mga haka-haka lang naman. Oo, tama!
Balita ko, may nangyaring delay tactic dun Ako hindi ako naniniwala doon kay Gutesa. Paninira lang yun. Guys, ito yung opinion ko dyan. Paninira lang yung paninira. Ito yung opinion ko dyan, guys. Yung sinabi ni Gutesa kay Speaker Martin Romualdez. Paninira lang yan. Paninira. Paninira lang naman talaga. Bakit? Nasaan yung ebidensya? Hindi nga kasi. Parang duda ka sa sagot Paninira lang talaga yan kay Romualdez. Gusto mo hindi paninira yun? Mima, umamin ka nga talaga. Sinasabi na nga paninira Ba't parang duda ka sa sagot niya? Hindi, paninira lang naman kasi. Kaya bakit yung ba ako pinagtutulungan dito? Yun nga yung sinasabi, paninira nga lang. Paninira lang. Parang ayaw mo nung paninira lang So guys, back to real topic na po tayo, guys. Ano ba topic natin? Nawala na. Ikaw na yung about kay PBBM. I-promote natin yung ginawa ng ating presidente. Alam nyo, mga kababayan, ang pinakamatinding tawag dito. Ang pinakamatinding para sa akin ang pinakamalupit na talagang magagawa ni PBBM ay maipakulong yung mga tao na talagang nangurap. At walang sisinuhin. Pinsan! kahit pa pinsan at saka kamag-anak o kahit pa pinsan. Kahit pa pinsan, mga kababayan. Pero House Speaker Martin Romualdez, di po kita sinisiraan. Ako po'y believe sa inyo, napakagaling niyo po talaga. Ay, ako rin Napakagaling niyo po talaga. Sinungaling! Sabi mo, sana, lubos-lubos yan, ulitin mo. Malapit na ang December. Joke lang guys, joke lang. Okay, pangatlo tayo, last. So yun guys, kasi ganito mga kababayan, ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakapag-uwi ng bilyon-bilyon. 50 point something billion. Basta yung 50.7. kasi kapag sinabi yung 50, hindi, bilyon-bilyon. Correct. Yung inuwi, bilyon-bilyong piso na halaga na investment po na galing po ng Korea si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, gagi may grabe, no? Ito, parang kapatid ko na to Yan. Sige, umepal kayong dalawa. Pakita nyo, hindi kayo matiis. Gusto nyo, lumabas na kami apat. Gagi, walang ganon. Di makatiis tong dalawa Alam mo po ba, ikukwento ko na lang. Wag na yung kay Pangulo. Parang kay Pangulo na, go na. Ayun na nga, Yun na nga. So, maglilikha itong investment na ito ng South Korea ng humigit kumulang 3,000 na empleyado na mabibigyan ng trabaho. At karagdagan yan, syempre, mas mapapalakas natin ang ating turismo. Yun. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung investment na yan? Kung yun yung alam. Nagkakahalaga ng magkano yan, boss? Yun na nga, yung bilyon-bilyon. Alam niyo, guys. Anong kumpanya? Mima? Hindi, wait lang. Anong kumpanya yun? Anong kumpanya, Mima? Nakalimutan ko Kita mo, hindi mo alam. Samsung! At gagawa na rin tayo ng jet plane. Papunta ng star at saka moon. Ay, talaga? Okay, tama, hindi mo alam. Star, Ikaw kasi puro fake news ang iniisip mo Iniisip mo kasi puro pag naririnig mo si Bembangan. Si Si Ninong. Laging si gagawa na rito ng mga ng mga rocket papunta ng moon, ng Mars. Kita mo, ng Pluto, ng star, ng galaxy. Grabe naman. Pangkalawakan ng proyekto. Ang laki naman ng budget. Kaya ba ni Digong yun? Hindi. Hindi kaya. Diba? Kita mo, fake news na kasi lagi. Uy, pangingin, hindi ako nag-fake news. Anong ninong-ninong ko dyan? Nyeta ka, boss. Napakagandang yung ginawa ni Presidente kasi marami na naman na mabibigyan ng trabaho. Marami na naman mga kababayan Pilipino natin. Shoutout sa inyo lahat. Tawa lang kayo ng tawa. Mag-like Marami kayo. na naman mga DDS ang mabibigyan ng trabaho. Mag-like kayo dito kay Boss Mike. Yan. Napupuyat kami din wala pa kaming makain bukas, almusal, baka naman. Okay, mga viewers natin sa Facebook dyan, mag-share na kayo, share. Yung mga ninang ko dyan, ninang Lilito Nini, baka naman, ikaw lang binati ko, baka naman, ipagdadamot mo pa, ilan kami rito, ninang Lilito Nini, kitang-kita pangalan mo. Ninang! Pangkain lang, bukas.
Pang-almusal namin din eh. Pang-chicha lang. Grabe yung kay Boss Mike, no? Talagang yung sinabi ni Boss Mike about FPJB. Grabe yung nagawa ni na- President. Makakapagbigay talaga ng maraming trabaho. Hindi, ito ba, Sir Mike? Maraming trabaho, magkakaroon ng maraming trabaho sa Pilipinas at karamihan na makikinabang dyan, mga DDS. Seryoso ho, seryoso. Kasi nga ho, si Pangulo ay ang mga lakad, puro makabuluhan. Tama. Kung ikukumpara nyo naman kay Sara Duterte, pupunta ng ibang bansa para manira lang. So ngayon, kung ikukumpara nyo, matino naman kayo, mga matatino, lapit kayo. Ito. Yung mga bobot, mga tanga, layo-layo muna. Yung mga DDS yung tinutukoy ko, wala nang iba. Bakit lumayo si Boyboy? Lumapit ka ako eh. Diba? Kasi nga mga kababayan ko, eto ho, pag pipiliin kayo, tulad niyan, itong mga bobo, sila Dado, sino pa ba yung mga hindi kilala? Banat bay! Sina Meltran. Yung mga destabilizer. Si Barang Kupal. Hindi sila kilala, Pero mga kababayan ko, Kamukha ni Chris. yung mga gustong magpababa kay Pangulo, yung mga bobot, mga tangat, mga hindi kakilala, kapag nagsalita, akala mo, may sira. Tapos gusto nyo pababay si Pangulo, ipapalit nyo si Sara? Dahil sa panawagan ng mga may sira ng mga DDS na tatanga-tanga. Abay naman. Magmura tuloy kayo. Diba? Yun lang mga kababayan Simpleng-simple, unawain. Madaming mabibigyang trabaho. Ngayon, alam mo na. Kapag nagla-live ako sa studio, Opo. ganun ang tira. Ganun ang banat. Nabasa Kaya ko kailangan, yun. kung gusto mong maabot, Ang yung mga 1.3 1.3 million nakikitain sa isang buwan, huwag kang magpe-fake news tulad ng ginagawa mo. Para lang may pagtanggol yung ninong mo. Bakit ginigisan nyo ako? Ang sama talaga. Guys, Grabe mo sila lang yung kasama yung ugali. Ganon, no? Alam Kailangan mo, totoo lang lagi yung sasabihin sa tao. Oo, Ganon. tawag nito yung si President Bongbong Marcos nung nangyayari pa lang yung hindi pa nakakapasok yung bagyo, nasa par pa lang siya. Meron nang nakahandang meron ng mga nakahandang relief goods. Ang daming nanonood sa'yo. Tapos, magpalipad nga kayo kay Jake Magnus. Ay, thank you guys. Lumipat nga kayo sa akin. Mas masaya sa channel ko. Pwede. Nagtatawanan Joke lang. Ano yan? Banat. Jake, banat. Wala, hindi pa pumapasok yung bagyo mga minamahal. Napapabalita pa lang na merong papasok na bagyo. Ang ating presidente nakahanda na po ng relief goods para sa mga kababayan natin. While itong ating vice president mas malala. Pumasok yung bagyo. Ang ginawa, pumarty sa isang beach resort. Tama ba yun? Tapos, ayun na nga. Tapos kumuha pa ng pair dancer. Oo. Nag-post pa, hindi pa nakunta ito, nag-post pa. Pero dinilit kasi halatang May may fire dancer. Tapos ang kanta doon, kami ang apoy na hindi mapatay. At meron na siyang bagong statement. Meron na. Alam niyo kung ano? Ang sabi niya, wala ka daw kayong pakialam. Kasi nga, pera naman daw niya yon at allowance niya sa OBP. Yung kanyang gastos. Sir Sir, Mike. sagutin ko yan, Sir Mike. And then, meron pa akong kadugtong bago niyo sagutin. Kaya, wala daw kayong pakialam kung kailan siya magtatrabaho. At kung kailan niya gusto na magtrabaho. Ganon. Ngayon, ang tanong ko sa inyo. Public servant ba yun? Yung ba'y katwiran ng matinong tao? Hindi. Parang mga kababayan, hindi mangangalahati dito. Sa katabi ko. Kung yun lang utak nun ang itatapat nyo dito. Di ba? Yeah, yun mas matalino pa to kay Sarah. Yeah. Kaya kung... Mas matalino pa nga si Lucas yung aso mo. Teka, lumilipat na Jake yung mga viewers sa akin. Sige. Sagutin ko lang, Sir Mike. Anong sabi doon? Siya yung magdidesisyon kung kailan niya gusto magtrabaho. Vice President ka, dapat inuuna mo yung bansa. Public servant. Hindi yung gala, hindi yung resort, di ba? Kasi may bagyo. Priority mo yun. Dapat nga malayo pa yung bagyo, nagre-repa ka na ng mga bigas, kahit ano pa. Basta yung makakain, wag lang yung lugaw, wag lang yung pandesal. Di ba? Para pagdating ng bagyo,
dapat nandun ka, mamimigay ka. Sa rally nila, banggitin mo. To the rescue ka. At saka boss, tawag dito, ikaw ay inuluklok ng taong bayan, magkaroon ka naman ng silbi. Hindi, ito kasi yung punto. Nakakatawa kasi si Sarah doon. Napakawalang silbi mo eh. Ito yun, sabi ni Jake, wala daw silbi si Sarah. Si Sarah ang maninilbe. Kilala ng tao na maninilbe na walang silbi. Tama. Hindi, ito yung nakakatawa ha. Kasi, di ba, nagparali sila, merong paleksyon. Pero doon sa naganap na bagyo, lugaw lang yung wala namang masama. Guys, wala namang masama sa lugaw, sa tinapay, sa biskwit. Okay lang yan yung mga bare minimum acts. At least nakatulong, di ba? Pero yung punto kasi dito, bakit parang mas prioritize mo na bigyan ng mas masarap na pagkain, mas masarap na, mas may priority ka sa mga nagrarally kontra sa mga nasasakupan mo na nasa lanta ng bagyo. Bakit hindi mo gayahin si PBBM na hindi niya naman kailangan magparally, pero tingnan mo, yung taong bayan na mismo sumisigaw na, di ba, yung presidente natin, kumakawang gawa. Diba? Hindi mo kailangan magparally, to be honest. Taong bayan ang sisigaw kung talagang meron kang ginagawang trabaho. Correct. Diba? So ano ipapayo mo kay Sarah? Magtrabaho ka naman. Mag-resign ka na lang. Bakit si Baby pala ang pinag-resign ng mga hayop na yan? Hindi ko nga din, Sir Mike, hindi ko talaga mag-gets na bakit si President Bongbong Marcos. Ang kapal kasi ng mukha ni Sarah. Hindi ko mag-gets bakit nila pinag-resign ng taong nagtatrabaho naman ng maayos. Oo nga. Diba? Kung nagtatrabaho naman ng maayos, ano ba yung magiging sapat na reason mo para ipag-resign dahil ba hindi mo nakuha yung power na gusto mo? Dahil ba sa mga hinihingi mong Concha Pilato, hindi ka na pagbigyan, kaya ganyan yung nag-aalboroso ka? Gusto kasi ni Sarah talaga magnakaw. Ayaw payagan ni Pangulo. Oo. Kita mo nga naman 125, ang bilis na ubos 11 days. 125 million? 11 Tapos days. nangingi pa ng 100 billion tapos para lang naman yung solve ang problema sa edukasyon. Nung binibigyan siya ng posisyon sa edukasyon, pabaya siya. At saka yun ba yung gusto niyong maging presidente nung Department of Education Secretary niya? Hindi niya nga naayos yung problema sa DepEd. Wala, sa madaling salita, wala pang napatunayan. Ang nagawa daw na classrooms ngayong taon na to, 22 lang. Kasalanan po yun ni Sara Duterte. Kaya nga, dapat tanungin nyo kay Sarah yung kung nasaan niya dinala yung pondo na para doon sa mga classroom. Meron nga nagsabi na political, nakalimutan ko lang pangalan. Sara Duterte, when she became Department of Education Secretary, has no significant contribution to the Marcos administration. Grabe naman talaga. Pero bakit sinasabi niya mula daw ng nawala siya, wala nang achievement ng Pangulo. Alingangan niya. Anong alingangan? Ewakan mo. Alingangan na statement. Binigyan ka ng pagkakataon through benefits of the doubt. Hindi naman hinihingi na kailangan maging Department of Education Secretary ka, education graduate ka. Pero dapat yung ng Pangulo sa iyo na makakatulong ka sa pagkasugpo sa illiteracy, na maging literate, wala kang ginawa. Tapos ikaw pa ngayon ang magsabi na parang nasa ano lang yung education system ng Pilipinas. Kaya nga. Hihingi ka pa ng pondo na 100 billion para lang na ma-solve. Tapos yung mga problema sa centralization ng Department of Education, pinabayaan mo at kinonsente mo yung panahon ng tatay mo kapal-kapal ng dating DepEd Secretary. At saka pinukig pa niya yun, at saka nadagdagan pa. Nadagdagan pa talaga, hindi pa problema. Alam mo kung nagkaroon ng, nagkaroon ng mga ghost student. Oo, yun. Nagkaroon ng mga inaamag ng mga pagkain. Na kung saan nililinis yan ng ating kasalukuyang Department of Education Secretary. Di ka? Paano? Naantok na ako. Walang yan na to. Pagod na kayo? So, paano mga kababayan? Ayawan na. Maganda tayo. So, sa mga kababayan Pilipino po natin, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng mga komento, mag-like na ating mga video, at mag-subscribe. At syempre, Mountain TV sa ating YouTube channel, at sa mga channel ng aking mga kasamahan. Si Biyahe ni Koy nandito. Yes. Nakatulog. Nakatulog. Okay. Siyempre.
Sa ating Facebook, i-share niyo yung live natin sa ating Facebook mga pre. Kasi araw-araw po tayo mag-update dyan. At maraming salamat din po sa lahat po ng hindi po nag-i-escape ng ating mga ads. Maraming salamat, Munting Tinig TV. At salamat po dahil kami po ay bayaran ni YouTube at Facebook. Okay, thank you po. God bless po. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Thank you po. Pakihan nga ballpen man sa akin.